narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Ulat mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay dumayo ang Kalingap team para kay Ate Viancy dahil meron silang pupuntahan ngayong araw na sobrang halaga. Ito nga ang pagpapatuloy ng kanilang pagpunta sa amusement park. Sobrang layo talaga ng kanilang binyahe dahil halos 10 oras daw sila na bumiyahe patungo sa kanilang pupuntahan. Nung sila ay umalis ay miliwanag pa. At nung makarating sila doon ay talagang gabi na. Kaya naman sana ay worth it talaga ang kanilang pag-alis at yan ay mapapatunayan natin sa video na ito. Marami din tayong masusubaybayan ng mga kilig moments ng EDC Love Team kaya naman yan ay inyong aabangan. Ang nice ko lang kasama kita. Hindi ko naramdaman ang pagod. Basta kasama lang kita. Hindi ko naramdaman ang antong. Kasama kita. Antong ka na kanina pa yung J-Brad. Ako. Ikaw kasi ang aking bukas. Kahapon at ngayon. Ikaw ang aking buhay. City screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. Bukas na lang po kami magala kasi gabi na. At antok na ang lahat eh, wala nang energy. So ayan guys, tulog na mga kasamahan ko. So guys, ito kami. Tapos si Beyonce ay sa kabila. Solo lang. Kami sigurado. Sana mag-enjoy sila lahat sa gawin natin. Tulog si Thunder. kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Kilig overload talaga ang mga nangyayari kahit hindi pa man din sila nakakababa ng sasakyan. Ano pa kaya kung makapunta na sila sa kanilang pupuntahan? Ngunit bago sila makarating doon ay syempre gumabi na at nagpahinga na muna sila. Ikaw lang ang tinitipon. Tulog si Thunder. Si Brad. So ayun mga Kalingap, tapos na po kayo mag-asikaso. Tawagin na po natin si Kuya Boss E. Hey Kuya, tara na Kuya at nakasikaso na po kami. Nasilip mo na ba? Si wifey mo? Base na ba yun? Di ko na lang kung naka-base na siya eh. Walang tinanggal na namin yung mga gamit namin, binaba ko na yung maliit. Mga alas din sila pati eh. Dapat tanda tayo kasi eh. Nag-ahabol din tayo sa oras. Ngayon eh. Hindi naman tayo dito. Mabisita lang talaga tayo dito eh. Hindi naman tayo talaga ma-stay dito naman talaga. Gusto ko lang talaga dito pakita yung lugar at na-miss ko na ito lugar. At siyempre, para makita rin yan. Room service! Galit! Room service! Uy, ito pala yung room service po ito. Dito ka pala nakatira. Pasok na. So, okay ka lang dito? Nakatulog ka naman naman din. Pasensya na ha, dito lang tayo natulog kasi yan lang kinayanan ng budget ko eh. Wala kasi tayong Naman ang bawat panaginip ko, ikaw lang ang tinitipon. Ito ay biglang talaga kaya naman masaya din ang mga trip kapag hindi masyadong pinaplano at biglaan pa nga na nakasama si Ate Viancy. Hindi kasi alam ni Kalingap Edu na makakasama ang dalawa kaya na-surprise
sorpresa talaga siya noong pagsundo nila na nandoon si Ate Fiancé. Ito lang tayong na tulog kasi yan lang kinayanan ng budget ko eh. Wala kasi tayong sponsor eh. Solo lahat. Hindi ka rin pwede ngayon. Mas maganda pa nga ito dun sa kwarto ko. Pero siyempre, siyempre nakakapagano kasi. Hindi ito bongga kagaya ng mga binibigay ng mga sponsor sa atin na tinutuluyan. Hindi karaniwan. Simple lang ito eh. Murang-mura lang ito eh. So, baka hindi ka naman dito nalungkot. Hindi. Okay. Solo-solo ka lang dito eh. Kami dun, 5 kami dun, siksikan kami dun. Siksikan mo kami dun, tapos ikaw dito. Solo ka lang. Baka, na-homesick ka dito kagabi, baka di ka nagkatulog. May music. Nga pala, baka nagsisi ka na yan at syempre, sumama ka sa akin dito sa pagpunta ka dito. Hindi ka nagsisi sa akin. Gusto ko malaman ko ano yung mga dating ginagawa ko dito. Mga kalokohan. Joke lang. Hindi wala akong ginagawa. Siyempre, malayo ka sa pamilya mo ngayon eh. Hindi ka gaya ng nakaraan. Nag-update ka? Buti naman. Update na. Baka ma-miss ka ng pamilya mo eh. Siyempre, baka ngayong taon, baka dito ka magbagong taon. Joke lang, hindi. hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang naman ang isip. Nakakatuwa naman dahil kahit na nagkakaroon sila ng kasiyahan sa ibang lugar, syempre, naalala pa rin ni Kalingap Edu ang pamilya ni Ate Fiancé. At syempre, doon nga ay pinagsasabihan niya pa rin si Ate Fiancé na mag-text o mag-update man lang sa kanyang pamilya para hindi daw ito mag-alala. Napaka-sweet. Maging magsama ang panahon. Sana magsama pa natin, sana maging perfect ang lahat. Kasi, naku, baka mapahiya ako eh. Sabi ko pa naman sa'yo, maganda dito. Pero mukhang yung entrada pa lang kagabi, sablay na eh. Doon pala sa sentro, parang di ba nagusto ng amoy eh. Si Romel may kasalanan doon, si Romel. Romel may kasalanan eh. Pero kuya. Sa bagay ha? Ang ganda ng suot nyo ngayon ah. Grabe. Parang Sigurado naka-black ka ba kasi tayo, ma-rides tayo eh. Sigurado baka kung talsay ka ng damit. Hindi ka mahirapan yan. Okay, siguro may jacket naman ako, papahirap na lang kita. Papahirap na lang. Tara. Hanggang gantong oras na lang tayo. Ay. Sige na. Ang libat ka na. Isang taon titira dito. Ano na yun? Dito na lang. Nagkong iwan. Ay, nako. Dito na tayo. Kahit hindi pa sila nakakarating sa kanilang paroroonan noon ay sobrang marami na silang mga kilig moments. Ano pa kaya ngayon na talagang nakapunta na sila sa kanilang pupuntahan? At ang mga kilig moments na yan ay abangan ninyo sa ating susunod na video. Kaya iyan ay inyong subaybayan. Napaka-sweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito kaya maraming sumusuporta. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli! Bye! Ngayon'y abot